Ilabas na po natin ang ating mga Bible. Invite ko po kayo sa ating teksto for today. In continuity sa ating pong series of study sa book ni James, doon pa rin po tayo sa ating teksto last Sunday, James 1:13 hanggang 18. Kung naroon na po kayo, pangunahan ko ang pagbasa. Sa Tagalog version, ganito po nakasulat. Sa verse 13, Kabanatang 1, Santiago. Huwag sabihin ni numan na tinutuksyo siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Part of our review today ay alalahanin kung ano po ang tinuro sa atin ng Panginoon last time. The topic that I've shared with you last Sunday. Sino po nakakaalala? Okay, may acrostic topic po tayo last time. I do not know kung naalala pa natin. Okay, sino po nakakaalala ng topic natin last time? Pakitaas mo kamay mo. Pakitaas mo kamay mo kung alam mo, kung natatandaan mo. Sister Resty? Deaconess Resty? Maturity in Christ. Ayan. MIC o Mike. Amen? Abbreviation ng microphone. Ang ibig sabihin ay maturity in Christ. Okay. So, ang passage na ginamit natin dyan, part 1 natin last Sunday, ay it's the same passage. James 1:13 hanggang 18. At nagkaroon din tayong alliterated point. Sino po nakakaalala? Taas mo kamay mo. Sino po? Meron po ba? Dito sa kanan ko. Wala? Dito po sa aking kaliwa. May nakakaalala? Sino? Sino? Naalala mo? Okay. Parang nag-take down ka yata, ano? Okay. Ano ba yon? Sige nga, tayo ka nga, kapatid. Yes. Okay, good. So yan po, yung mga alliterated points natin last time, last Sunday. 4 stages of sin na binanggit ni James sa atin pong teksto, sa ating pong passage, which is craving, cunning, contrariness, and cut off. So, dito po natin nakita last Sunday ang sagot sa katanungan na patungkol sa tatlong mga importanteng bagay na dapat nating ikonsidera kung gusto nating lumago sa pananampalataya kay Kristo, lumago tayo kay Kristo, may paglago tayo para kay Kristo sa pamamagitan ng mga karanasan natin in life such as trials and temptation. So, ang una na fact na atin pong dapat ikonsidera if we are to mature in Christ through trials and temptation is the judgment of God. Yung bang pagkaharap mo ang tukso o pagsubok o may pinagdadaanan ka, isipin mo yung hatol ng Diyos, konsekwensya, kabayaran, yung suffering na magiging kapalit. Kung ang gagawin natin na response sa ating trials and temptation is out of God's will or in a bad way. Because verse 13 and 16, yan po nakasulat na merong judgment ang Panginoon. May sufferings, may konsekwensya. So, ang trials and temptation na pag-usapan natin last time,
yan ay parang isang opportunity na tayo makapag-commit ng kasalanan sa ating Panginoon. Lumabas sa kalooban ng Diyos na yung ating gustong makamit, maranasan, marating, mapuntahan, ma-accomplish ay sa labas ng kalooban ng ating Panginoon. Hindi God's way, hindi God's will, kundi in a bad way. Kaya ito po yung palagi nating karanasan, mga kapatid, na whenever we face trials and temptation, tama si James na sinabi niyang ito yung mga mararanasan natin, mga stages. Number 1 is craving. Synonym po ito ng desire. Sa verse 14, makikita niyo po yun. Kung English ang Bible niyo, may desire na word po doon, na desire na, of course, very basic, na pangangailangan na idinidesire ng bawat isa po sa atin, ng lahat ng tao. Pagkain, pahinga, sexual life, and a lot more na activities and needs na magaganda, mabubuti, ay kalooban ng ating Panginoon. Pero, kung ito ay ginawa outside God's will in a bad way, sa sarili lang nating kagustuhan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, doon tayo nagiging hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, nagkakaroon tayo ng craving, mapasa natin isang bagay in a bad way, out of God's will. Ang pangalawa ay yung sa isip. After natin na i-desire, sa isip natin, hindi lang magtatalo, kundi magdidesisyon tayo kung ano ang dapat nating gawin. At minsan, diyan tayo natatalo, minsan madalas, na unknowingly or unknown to us, akala natin kalooban ng Panginoon yun. So, doon tayo natatrap, nadideceive sa isip, na umaayon tayo at nagdidesisyon dahil parang ang nakita natin ay maganda o ang pakiramdam natin ay maganda, kaya we decide unknowingly or knowingly and too late na makita natin na mali ang atin pong naging desisyon, naging kaisipan, naging pananaw. Just like a hunter and fisherman, di ba, na para mapaniwala nila yung hayop na kanilang sinisilo, they need to show them magandang bagay, pain. Walang isda na kakagat sa sima na walang pain, di ba? Kakagatin yan, papasukin yan ng hayop ang isang trap kung merong magandang bagay na naroon. Yan ang nangyari kay Eva, di ba? Pinakita ng dyablo kay Eva na yung prutas ay ang ganda-ganda, parang ang sarap-sarap kainin, at pag kinain, may maibibigay talaga na magagandang bagay sa kanya. Kaya kinain niya. So, nagdesisyon siya sa kanyang isip. Pero sabi nga natin last time, kung alam natin ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, ang Biblia, familiar tayo sa mga account in the whole Bible, yun ang magiging gabay natin. Kahit hindi pa natin nararanasan ng isang pagsubok o tukso, we can be able to overcome that because of the Word of God na nabasa po natin. Natutunan natin sa karanasan po ng iba. So, ang isa pa is contrariness, di ba? Na synonym ito ng word na rebellion, opposition, disobedience. Yung craving, di ba, sa emosyon, desire, and ang cunning ay sa isip. Pero ang contrariness ay yun ang pagdidesisyon. Pag-a-actualize na ng ating naisip, nararamdaman, at yun na yung direct, even indirect, na pag-disobey na sa kalooban ng Panginoon. So, nagkasala na tayo dito, at tayo na ay nag-disobey na sa kalooban ng Panginoon. So, yung kasalanan na inayunan sa isip, nararamdaman, na gustong gawin, at nilabag ng kalooban ng Diyos, ay may resulta. Sufferings. Judgment of God. Hindi lang mga pagsubok, at times ay kamatayan. Hindi lang physical, kundi spiritual. In this life, even so in the life to come. So contrariness gives birth to death, not life. If we will only believe God's word and see this final tragedy, it will encourage us not to yield to temptation. So once again dito ay pinapakita ni James ang napakabigat na resulta ng pagsuway sa kalooban ng Diyos.
kamatayang espiritual, hindi lang kamatayang pisikal. So, tayo po ay napaalalahanan last Sunday sa topic na yan, maturity in Christ. Ano yung mga facts na dapat nating ikonsidera if we are to mature in the Lord. Especially when we experience trials and problems o temptation in life, ay maging mature tayo sa ating Panginoon. O magkaroon tayo ng maturity in overcoming that inconvenient na trials and temptations sa ating buhay. So I'll be sharing to you the part 2 ng topic na to. James 1:17. So ano yung pangalawa na fact na dapat ikonsidera para mag-mature tayo o magkaroon tayo ng maturity through trials and temptation? The number 1 is, di ba, the judgment of God. Pakisabi nga natin, judgment of God. Ang pangalawa po for today ay goodness of God. Pakisabi nga po natin, ready, 1, 2, and 3. Goodness of God. Parang kinanta ni Sister Carmela yan kanina, right? Ayan. Kasi sa verse 17, kung babalikan nyo po ang inyong Bible, lalo na kung English Bible, ito po ang nakasulat. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Okay. Are you still listening? Pag may natutulog tayong katabi, pakikalabit. Kung inaantok dahil puyat. Pag kinukwentuhan tayo, pakisabihan natin ng, okay, pwede ba yon? Can you join me? Can you cooperate with me? Para tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Wala po tayong mamiss na salita, kalooban at katuruan ng ating Panginoon today. Every good and perfect gift is from above, it says here. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hinighlight ko po yung pinagmulan ng second fact na dapat nating ikonsidera kung gusto natin mag-mature, kung gusto nating makapagpakita ng maturity sa Panginoon, o maturity nagmumula sa Diyos, kahit pa tayo ay may pinagdadaanang matindi na sitwasyon in life. The goodness of God. Yan po, dyan po galing yon. Every good and perfect gift is from above. So, trabaho kasi ng dyablo na i-deceive ang mga mananampalataya. I-convince ang mga tao, even Christians, na kapag may pangangailangang hindi makatagpo, may panalangin hindi nasasagot, may mga gustong gawin, hindi niya magawa, at kabalintunaan sa kanyang ine-expect na mangyari sa kanyang buhay, mapa sa kanya ang dumarating. Contrary sa kanyang hinihiling, ine-expect, inaasahan, ang dumarating sa kanyang buhay, ito ang nais ng dyablo na maging kaisipan ng mga mananampalataya. Na ang Diyos, hindi lang tahimik, hindi lang iniisnab tayo, kundi tayo ay parang hindi pinagmamalasakitan, pinababayaan na, hindi na mahal. In fact, ang dyablo nga magbibigay pa sa isip ng mga mananampalataya na, hindi ka tunay na Kristiyano. Lalo na kapag tayo ay nagkasala, iko-convict tayo ng dyablo, tayo ay uusigin ng dyablo, at pahihinain ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, pag-asa sa ating Panginoon. Pero may safety net. Merong isang maganda at kompletong barrier para hindi po tayo mahulog sa pagkakasala o sa tukso when we face trials and temptation, and that is the goodness of God. Once again, can we say goodness of God? The goodness of God is a great safety net to temptation. In the face of trials and temptation, isipin natin ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ibinigay niya sa ating buhay. Pinaranas niya sa ating buhay, the goodness of God. At dyan natin marirealize that God has been so good to us, that God really loves us, and that God really cares for us. Kasi maaring magsisimula ang atin pong pag-aalaala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, baka hindi lang nung tayo ipanganak. Baka nga ako palagi ko naisip ang goodness of God sa ating buhay, kahit nung tayo nasa sinapupunan pa. At kung talagang kukunin natin ang goodness of God, ang sabi ng Romans 5,
while we are still sinners, Christ died for us. In fact, nung piliin tayo ng Diyos, Ephesians 1:4, before the foundation of the world, I chose you. Wala pa talaga tayo. Hindi pa tayo pinagbubuntis. Wala pang lahat ng bagay. Wala pa ang earth. Pero ang Diyos naroon na, and yet God said in His Word, before the foundation of the world, I chose you. Gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay, na naging bahagi tayo. Kabilang tayo sa Kanyang hindi lamang lilikhain, kundi pipiliin at ililigtas, gagawing mga anak, gagawing lingkod niya, pamamanahan niya ng buhay na walang hanggan, an opportunity and privilege to be with Him in heaven, magpasawalang hanggan. So, the goodness of God is really amazing. So, since God is good, no need para ang atin pong pagtitiwala, dependence, pananampalataya, ilagak natin sa kung ano o kung kani-kanino, kundi sa Diyos lamang. Are you with me? Kung malinaw sa atin na ang Diyos natin ay mabuti, we do not need to depend on any other to supply our needs. Okay, kasi minsan, kahit Christian, nagagawang makalimot sa Diyos. Kapag matindi ang sitwasyon, mabigat ang pangailangan, sa tao umaasa, sa pera umaasa, sa opportunity umaasa, sa sariling kakayanan, talento, skill, ability, umaasa. In fact, nalilimutan na nga mag-pray eh. Ang unang iniisip, kung anong solusyon sa kanyang pangangailangan at problema, hindi na ang lumapit muna sa Diyos, humiling sa Diyos, kundi ang mag-isip agad ng solusyon sa kanyang problema, kung saan niya makukuha ang pangangailangan niya. Ibang-iba yung kapag meron kang trial, temptation, pangangailangan, ang una mong iniisip at ginagawa, lumapit sa Diyos, humiling sa Diyos. At yung solusyon na ibibigay ng Diyos sa iyo, resulta na lang ng pagtugon ng Diyos sa paglapit mo sa Kanya. Kasi minsan, meron ngang, nung magka-problema, nang magkapagsubok, may tuksong kinakarap, may mabigat na sila, lumapit nga sa Diyos. Pero inuunahan naman ng Diyos. Hindi mahintay. At ginagawa kung ano ang naiisip niya. Ibang-iba kasi yung after mo mag-pray, dahil meron kang pangangailangan, hinihintay mo ang Diyos na kumilos. Gabayan ka kung anong solusyon sa iyong problema. It can be people around you na maaring gamitin ng Diyos sa iyong buhay, pero directed ka ng Panginoon. Or iba yung inuna mo ang Diyos kasi meron kang matinding pangangailangan, hinintay mo talaga na may dumating sa'yo. Binigyan mo ang Diyos ng pagkakataong ipakita sa'yo that He is a prayer answering God. Na talagang minsan dumating sa bahay mo yung taong magiging solusyon pala sa problema at pangangailangan mo. At hindi mo pinangunahan ng ating Panginoon. So, di ba? May mga ganyan na karanasang talagang masasabi nating, really God, you are good. Kasi talagang alam na alam mo na yung dumating sa bahay mo o yung pinapuntahan sa'yo ng Diyos para makatulong, gamitin ng Diyos sa pangailangan mo, God-directed, God-given. Sagot, tugon, provision ng Diyos sa iyong pangangailangan. Madalas o minsan kasi sa mga Christian, napapangunahan natin ng Diyos. Manapa, talagang hindi natin siya inuuna at pinagtitiwalaan at umaandar agad yung atin pong kaisipan sa solusyon para sa ating mga pangangailangan at problema. So, in that instance, mga kapatid, parang okay na yung kahit na wala tayo, naghihirap tayo, kahit hindi tayo masagana sa ilang mga bagay o kahit wala tayong mga pagtanggap sa mga hinihiling natin sa Diyos, kesa naman sa dumating siya, mapasa atin, maranasan natin, magawa, mapuntahan, ang gusto natin mapuntahan, outside of the will of God naman, so buti nang wala. Buti nang hindi tayo makagawa. Buti nang wala tayong marating. Kesa naman tayo mapalayo, mapahiwalay sa kalooban ng ating Panginoon. Are you with me?
Sino sa atin ang willing? Kahit na hindi ako yumaman, kahit na wala akong pera, kahit hindi na ako makakain, mamaya, basta wag lang ako magkasala sa ating Panginoon. It's better to be empty kung nasa will of God ka naman. Di ba? Other than busog ka nga, may pera ka nga, nagagawa mo gusto mo, o mapuntahan mo yung gusto mo, pero outside God's will, in violation sa kalooban naman na ng ating Panginoon. So tayo po ay makakakita po ng katotohanan at encouragement, as I've said a while ago, sa salita ng Diyos, sa karanasan ng mga men and women of God in the Bible, such as Moses and the Israelites. Pinaalalahanan po sila ni Moses sa Deuteronomy 6:10-15 na ang mga Israelites na ilabas ng Diyos sa Ehipto at dadalhin sa lupang pangako ay pinaalalahanan ng Diyos through Moses. Moses said to them, huwag niyong kakalimutan ng Panginoon pag nandun na kayo sa promised land. Pag ini-enjoy niyo na yung milk and honey doon, yung kapayapaan, yung kasaganaan, yung mga victories niyo doon, huwag niyong kalimutan ang goodness of God. Di ba? Bago sila makarating doon, anong goodness ng Diyos? Pinatawad sila. Di ba? Pinalaya sila sa Egypt. Naghimala ang Diyos. Talagang nakarana sila ng provisions, pag-iingat, pagpapala while going to that promised land. Yung mga damit nila hindi nasira. Yung sandalyas nila hindi nasira. May tubig sila. May pagkain. May protection ng Diyos sa mga malalaking bansa na tumugis at daraanan nila at ipinapalipol ng Panginoon sa kanila. And Moses warned them not to forget God's goodness. Kaya tayo po today, mga kapatid, once again, ay gusto pong patatagin ng ating Panginoon. Lalong palaguin ng ating Panginoon. Saan? Sa atin pong pananampalataya sa Kanya, commitment sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Hindi lang pag-alam, kundi pagsunod sa Kanyang kalooban. Whenever, if ever, meron po tayong kakaharapin ng mga trials and temptations sa ating buhay. So, the 4 facts that I'm about to be sharing to you ay kagaya po nung number 1 fact na atin pong kinonsidera last Sunday, which is about the judgment of God kapag nakakaranas po tayo, makakaranas tayo ng mga trials and temptation. But today, we will be discussing to you, I'll be discussing to you the 4 facts about the goodness of God naman. 4 facts about the goodness of God. Ano yun? Ang una is that God provides good gifts only. Nasa passage po natin yan. Verse 17. If you look at your Bible once again, nandun po yan. Nang sabi, every good gifts, sabi po dyan sa verse 17, every good and perfect gift comes from God. So, ang Diyos, pag nag-provide, mabuti na provision. Di ba? May mga provider, may mga nagpo-provide. Meron mga pinagmumulan ng ating Panginoon, pero hindi siya good gift. Kahit pa sabihin yan ay bigay sa relasyon na meron tayo, okasyon na meron tayo, somehow, minsan, hindi nga natin ma-appreciate. Kasi hindi good gift. But God provides. But what God provides is really good. Everything good in this world na nakikita po natin ay mabuti. Nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, sa dulo ng pagkakalikha niya, nung lumitaw na by His Word, sinasabi niya palagi na, it is so good. Pinupuri ng Diyos ang kanyang ginawa. Na ang kanyang ginawa ay mabuti. Lamang, kaya lang naman meron sa mundong ito yung mga bagay na nakikita natin, parang hindi na siya mabuti kasi nga nakurap na. Mula nung si Eva at Adan mahulog sa pagkakasala, nagsimula ng maraming bagay sa mundo mag-deteriorate, makurap, mag-decay. Magkaroon ng katapusan. Magkaroon ng kabulukan. Pero before the falling away of Adam and Eve, sila po ay, everything is perfect. Even Adam and Eve ay perfectly good. They don't know sin. They were so innocent, pleasing to God, in good fellowship, harmonious relationship with God.
mukhaan, harapan, kasama nila, ka-fellowship nila ang Diyos. At ang paradise is so perfect. Garden of Eden is so perfect. The world is so perfect. Pero when they disobeyed God, just one single sin, nagbago ang lahat. Umira lang sumpa ng Diyos. Hindi lamang sa kanilang mag-asawa, kundi sa mundo. Doon umiral ang korupsyon, ang kamatayan, ang pagkabulok, ang paghina, pag-igsi ng buhay, at ang kamatayan ng lahat ng may buhay. Kung hindi sana sila nagkasala, everything will be perfect. Everything will be permanent. Lalo na ang mag-asawang Eva at Adan. But since they failed God, doon po nasira ang ilang mga mabubuting bagay. But as long as we can see many good things in this world, galing sa Diyos yan. Even so, yung ating mga mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, mabuti yan. Galing yan sa Panginoon. Lahat ng nanggagaling sa Diyos na provision sa tao, mabuti. Because God is good. So kung alam natin mabuti ang Diyos, everything na meron tayo, ititreat natin na mabuti, perfect, at galing sa ating. Even if yan ay physical na karamdaman, such as in the case of Paul. Diba? Meron siyang thorn in the flesh. In fact, hindi nga to inborn eh. Ito po ay, sabi ng marami scholar, nakuha niya nung ma-encounter niya ang Panginoon sa Damascus Road. Nakakita siya nung habang inuusig niya mga Kristyano, inaaresto, kinukulong, pinapatay niya, mga mananampalataya, nasilaw sa isang matinding liwanag. Nabulag siya. 3 days. In that experience, na-encounter niya si Jesus, nakausap niya ang Panginoon, nangusap sa kanya ang Panginoong Jesucristo. Dahilan para siya po ay mabulang. Kaya ang sabi nga ng mga scholars, ang thorn in the flesh, ang kahinaang panlaman ni Paul ay sa mata, na possibly, baka siya ay kung hindi man lumabo ang mata, naduling. Thank God, walang cross-eyed sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, thank God, di ka duling. Ayan, di ba? Naduduling lang tayo minsan. No? Oo, sa paningin. Pero, somehow, kung di raw naduling si Apostol Pablo, lumabo ang mata. Medyo mas malapit yung lumabo ang mata. Kasi sa kanyang maraming mga letters, meron siyang secretary, meron siyang tagasulat. And nung minsan, nung sinabi niyang, nung may sinulatan niya at sinabi niyang, ako ito si Pablo, na siyang sumulat ng letter na to, bagamat hirap, bagamat ako ay may mga pinagdadaan ng hadlang, ako mismo isang beses lang. At sabi ng mga scholars, medyo talagang yung kanyang mga letters doon ay malalaki. At ibang-iba sa mga letters na kanyang ginawa at ipinadala sa iba't ibang iglesia, iba't ibang mga tao na sulat ng kanyang secretary. Meron siyang mga lingkod, mga servant, mga kamanggagawa na nagsulat para sa kanya kasi nga because of eye problem. Somehow, sabi ng mga scholars. And yet, that thorn in the flesh ni Paul ay naging pagpapala sa kanyang buhay. Naging mas powerful ang kanyang ministeryo, paglilingkod sa Diyos, pagmiminister sa mga tao, pagsunod sa kalooban ng Diyos because of that thorn in the flesh na nagbigay sa kanya ng humility, ng power, ng wisdom, ng submission sa Panginoon, nagbigay sa kanya ng dependence sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, when I am weak, then I am strong. Ayan. Lalo na kaya siguro kung ang thorn in the flesh mo ay inborn. Meron po tayong ganyang kapatid. Di ba? Na nag-glorify ang Diyos. Pastor Albert, inborn. Amen. May thorn in the flesh. Hindi niya yung ginusto. So, paano natin sasabihin? Maganda ba yung bikungkong ang paa mo? Of course not. Hindi normal yon. Pero God-given yon. And God has a purpose for that.
Di ba? Ang dami na encourage kaya. Kilala niyo si Nick Vujicic? Pinanganak na walang kamay, walang paa. Pero nakapag-horseback riding, nakapag-swimming, nakapag-golf, everything nagagawa niya. So amazing. At ginamit ng Diyos talaga. Pinakita ng Diyos ang purpose ng kanyang disability. Inborn na thorn in the flesh for the glory of God. Pinakita ng Diyos sa maraming tao na ang Diyos ay hindi limited kahit kanino man na kanyang pinipili, kahit pinagkaitan niya ng mga basic and common needs, but God is able to provide and make that person not just God-glorifying, kundi fruitful sa paglilingkod sa kanyang Maker. That is Paul, mga kapatid. A strange gift, yet it became a blessing and a power from God. Meron ka bang thorn in the flesh? Acquired, yan by inborn? O na-acquire mo lang lately lang? At, di ba, minsan may mga ganyan may bahagi tayong katawan na hindi natin gusto. Gaya ng, baka hindi natin gusto na tayo ay kulay brown, kayumanggi. Gusto natin, puti. Kaya gumagamit tayo lahat ng ano. May purpose ang Diyos. Amen. Yan ang kalooban ng Diyos. A lot of people, di ba, gustong-gusto yung kulay natin. Nasa Boracay kami, kita namin yung maraming foreigner na puputi. Maghapong nagbababad sa sikat ng araw. Sobrang init. Nabalitaan namin nung nandun kami na walang pasok ang Cavite at Laguna because of heat index. Pero sila, nagbababad talaga. Sobrang init doon. Nasa buhangin pa. Gustong maging kasing kulay natin. Yung mga mapuputi doon. We're blessed, mga kapatid, kung ano man binigay ng Diyos sa atin. Kung di mo gusto ilong mo, it makes you different and unique. And somehow, di ba, nagpapasalamat sa Diyos dahil at least may ilong. Amen? Yung iba nga walang ilong talaga tapyas Amen? At may ilong nga pero wala man pang amoy, may problema, barado. Amen? Are you with me? So the way God give, the provision of God is really good. Magaganda lang talaga siya. Pangalawa na fact, mga kapatid, about the goodness of God is that the way God gives is good. Yung paraan ng Diyos, pag siya nagbigay, mabuti. It is being done in a gracious and lovely manner ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, pwede kang makatanggap ng regalo o provision from someone o kanino man, na ramdam mo, wala namang pag-ibig sa'yo. O kaya, kilala mo man siya, kamag-anak mo man siya, karelasyon mo man siya, pero nung may ibigay sa yung gift, hindi mo ma-appreciate. Bagamat napaka-valuable, napaka-mahal, napaka-importanteng bagay, pero hindi mo na rin ma-appreciate. Nagde-diminish yung value. Kasi nung ibigay sa'yo, padaskol, o kaya napilitan lang, o kaya ay parang nasumbatan lang, nakonsensya lang, gano'n. Diba? But the way God gives is good because God gives gifts in a gracious and loving manner. Hindi napipilitan pag ang Diyos nagbigay, nag-provide, nagregalo. Unlike human beings, di ba? Baka nga tayo ay pwedeng umamin dito or makonvict na minsan, kaya naman tayo nagbigay, para wag lang tayo makulitan. O kaya tayo Ngayon, usong-uso po mga kapatid, panahon ng eleksyon. Di ba? Ang daming pwedeng matanggap ng mga tao sa mga kandidato, pero di ka sure na mahal ka talaga niya. Amen. Karamihan, di naman lahat pero kadalasan, ang mahal nila ay boto. Amen. Because of the position, because of the power, because of prestige, because of fame, because of popularity, because of a lot of opportunity kapag nanalo ka sa election. Bukod sa bread and butter mo yan.
Pwedeng maging source of income mo yan. Di ba? Pwedeng ika-asenso yan. At of course, marami naman because of gusto ring makatulong. Gusto makapaglingkod sa tao, sa bayan. That is why they give something. They give gifts in a gracious and loving manner. Pero I believe so, hindi makakapantay, lalo na makakahigit kung paano magbigay, mag-provide, magregalo ang Diyos sa kanyang mga anak. It is really a good gift. Can we say amen to that? Number 3 na fact about the goodness of God is that God gives continually. Because sa verse 17, sa pangalawang banghay ng ating passage, nakasulat po doon, in English, every good and perfect gift, sabi doon sa unang banghay, comes from the Father of the heavenly light. Coming down from the heavenly Father of the heavenly lights. Yung po nakasulat doon. May word na coming down. Nagmumula sa Diyos, sa Ama ng kaliwanagan, ng kalangitan. Coming down. Coming down is a present participle, which means it keeps on coming down. May continuity ang pagbagsak, pagdating, ang provision ng Diyos. Mayroong consistency, may constancy, mayroong hindi pagtigil na na pagbibigay ng regalo, provision ang Diyos sa tao, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. So God does not give occasionally, but constantly. Can you imagine, as I've said a while ago, kung gaano nakatagal na nagpo-provide ng gift sa iyo ang Diyos? Halimbawa, sa gift of life na lang. Mula nung, di ba, i-create ka ng Diyos sa sinupupunan ng iyong ina, ng ina natin. Di ba? Nag-provide ang Diyos ng buhay, ng pintig. Nung lumabas tayo, di ba, every day, nagsusupply ang Diyos ng gift of life sa atin. Lalo na, makilala mo ang Panginoon, di ba? Gift of eternal life na yun. Di ba? Can you imagine? The giving of gift of God ay hindi po tumitigil. Kahit sa masasama. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Grabing provision, regalo, pagpapala, provision. Hindi lang occasionally, but constantly, from time to time, every day, ay mayroong provision, regalo, biyaya ang Diyos. Lamang minsan hindi natin nakikita yung iba na blessing pala ng Diyos, regalo pala ng Diyos. Kasi minsan parang hindi kasi natin gusto. Halimbawa sa tao, hindi natin siya type, hindi natin siya. But you know what, pagka nakapasok sa buhay mo at minsan later on na lang natin marirealize, really, blessing ka pala. Pero nung una, di mo ma-appreciate, di mo makita, parang sumpa ka, pahama ka sa buhay ko, parang istorbo ka sa buhay ko. Pwedeng ganyan po, minsan. Minsan mga bagay na dumarating sa atin, binibigay sa atin, nireregalo sa atin, ine-entrust sa atin. Minsan din natin makita na gift siya. Later on natin ma-realize, kaloob pala ng Panginoon. Kalooban pala ng Panginoon. Padala pala ng Panginoon. Pagpapala pala ng Panginoon. Nasasabi na lang natin, blessing in disguise. So, God gives continually. Can we say amen to that? That is a real fact. Na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay kasi pag nagbigay siya, hindi occasionally. Constantly. Continually. Non-stop. Sabi sa katabi mo, kaya buhay ka pa. Amen? Sinusupply ng Diyos ang patuloy na kalakasan. Mga panahon, mga kapatid na, di ba, wala kang makain pero may nagpo-provide. Nagpo-provide ang Diyos. May ginagamit siya. Wala kang finances. On time, dumarating sa panahong kailangan mo. Kasi nanalangin ka. Kasi dependent ka sa Diyos. Wala kang sakit. Mga walang sakit ngayon, magsabi ng amen. Walang nararamdaman sa katawan. That is God's continuous provision sa iyo. Na everyday, pag gising mo, hindi ka lang blessed
continually ng buhay, gift of life, kundi, wala ka pang sakit. Diba? Malakas ka, malusog ka. At pag nagkasakit ka, sino sa atin nagkasakit kamakailan? Pero ngayon, wala na. O diba? Continuous, mga kapatid. Hindi na uubos. From time to time, nabibigyan tayo ng Diyos ng kagalingan. Solusyon sa ating mga problema. The last but not the least, God never changed. This is a great fact, mga kapatid, about the goodness of God na hindi siya nagbabago. Kasi yun na sa ating passage sa verse 17, na sabi doon, na ang Diyos ay hindi nagbabago, kagaya ng shifting shadows. Alam niyo yung shifting shadows na binabanggit doon? Sikat ng araw. O kaya ay yung takip silim na nag-aagawang dilim at liwanag. May pagbabago, di ba? Bagamat nawawala yung pusikit ng liwanag, sikat ng araw, pero the question is, nawala ba yung araw? Hindi naman eh. Di ba? Nag-rotate lang ang mundo. Pero hindi nawawala yung liwanag na yon o yung light ng araw. Amen? So, yan ang illustration ng verse 17 about God who never changed. God cannot change for the worse and for the better as He is already perfect. So, ang Diyos natin, never siya na makakumit ng kasalanan, manukso o matukso. At never din siya na manukso kasi siya ay napaka-loving. Mapagmahal na Diyos. Yun po ang sabi sa ating passage. At hindi siya pwedeng humina, marumihan, magkasala, kasi siya ay holy. Sobrang holy. At siya ay sobrang perfect. Ayan po. The light of the sun varies as the earth rotates, but the sun is still shining. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, kahit minsan hindi mo maramdaman, tahimik, hindi tumutugon sa iyo, pero nananatili siyang mabuti. Are we okay with that, mga kapatid? Just like the sun. Na minsan, gaya ngayon, walang sikat, pero natatakpan lang ng ulap. Nanatili yung sun na nandyan, nagniningas, nag-aalab, ang init, ang liwanag. Hindi nagbabago. So ang Diyos natin, mga kapatid, mabuti sa atin. May goodness ang Diyos sa atin. Tayo lang naman ang nakakalimot sa kanyang goodness. Just like David, mga kapatid, di ba? Gaano pinagpala ng Diyos si David mula nung kabataan niya? Na nung pastol pa lang siya, mga kapatid, kasama na niya ang Diyos. Pinili na siya ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng hindi lang talino, kundi lakas. Di ba? Pag nagpapastol siya, may mababangis na tigre, leon, oso. Ginugutay-gutay lang niya yun sa pamagitan ng bare hands niya. So how powerful God is sa kanyang buhay. How good God was in his life. Pero how is it nagawang suwayin ni David ang Diyos? Nagawa niyang gawin ang isang bagay, mapasa kanya out of God's will. Di ba? Nalimutan niya ang goodness of God. Kaya kapag in the midst of temptation, trials, sufferings, problem, difficult situation, pag nalimutan natin ang goodness of God, somehow, we may be able to disobey God. Believing in our hearts and mind that God doesn't care for us, that God doesn't love us, and that God forsook us already because of our sin. Pero our God remains the same. He never changed. God is so good. Can we say amen? Ganda nung kanta natin kanina, the goodness of God. Amen. Kahit na tayo mahina, limitado, God remains good sa ating mga buhay. Yan nangyari kay David. Kay Joseph, mga kapatid. Kung kay David, nalimutan niyang goodness of God, kaya nagkasala siya, he took the bait. Di ba? Nakita ang gandang babae. Pero hindi niya naisip, nalimutan niya yung judgment of God na pwedeng maging konsekwensya kapag pinag-interesan niya si Bathsheba. Nalimutan niya ang goodness of God sa kanyang buhay since kabataan niya hanggang sa maging hari siya.
So he took the bait. Ang lahat na malilimutin, magsabi ng amen. Uy, salamat, wala. Ay, nahuli ah. Sayang, riregalo ako sana kayo lahat. Di ba? Pero si Joseph, kabaliktaran ni David. Si Joseph, hindi niya nagawang magkasala, natanggihan niya ang tukso ni Mrs. Potiphar. Di ba? To cut the story short, naging prime minister ng Egypt si David, si Joseph, di ba? Siya ay naging kanang kamay ni Potiphar. Lahat pinamahala sa akin ni Lord. Yan ang testimony ni Joseph. Kaya nung tinutukso siya ng asawa ni Potiphar, sabi niya, wag po, wag po, wag po. Ganun kaya tayo? Pag nasarap ng tukso? O malimutan na natin ang Panginoon? Kasi sabi ni Joseph kay Mrs. Potiphar, wag niyo pong gawin to. Hindi ko po magagawa na pagtaksilan ang inyong husband. Dahil lahat po ng mabubuting bagay, ibinigay na sa akin ng inyong husband. Ipinagkatiwala sa akin lahat-lahat. Ikaw lang ang hindi pinagkatiwala sa akin. Sabi ni Joseph. So, paano ko magagawa? Paano ko magagawa yan kay Mr. Potiphar? So, the goodness of God na natili sa isip, sa puso ni Joseph, that is why nagawa niyang i-overcome ang matinding tukso sa kanyang buhay. So, mga kapatid, when we obey because God punishes us or we obey because He has already been so good or generous to us. In the case of David and Joseph, di ba? Si David, kaya sumunod kasi pinalo ni Lord. Di ba? Namatayan ng anak, na-rape ang anak, nawala ang throne sa kanya, di ba? Naging fugitive siya kasi tinutugi siya mismo ng kanyang sariling anak. Bakit? Nagkasala siya. At pinanis talaga siya ng Panginoon. May judgment ng Diyos. And in the case of Joseph naman, sumunod kasi siya. Hindi niya nilimot ang goodness of God. Kaya sumusunod siyang patuloy sa Diyos. Overcome niya, na-overcome niya ang tukso, pagsubok at kasalanan sa kanyang buhay. So, ano bang gusto natin dito, mga kapatid? Blessed tayo, nakapanumbalik, pinagpapalang Diyos. Kasi tayo ay nag-disobey, napalo, kaya sumusunod. Wag na tayo makaranas ng judgment of God, chastisement of God, sufferings, mga consequence ng pagkakasala. Kaya tayo pinagpapala. Kaya tayo mapalad. Diba? When we consider judgment of God and the goodness of God, we can be able to overcome temptation and trial sa ating buhay. Liliit ang problema. Kapag nakita mo na ang Diyos mabuti, makapangyarihan, tinulungan ka na in the past, hindi ka pinabayaan, pinagaling ka, sinuplayan ka ng pangangailangan mo, pinapagtagumpay ka, and a lot more naranasan mo sa Panginoon. While we were still sinner, naging mabuti na ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo hinayaang mapahamak, mamatay, na hindi nakakilala sa Kanya. Just like Achan, mga kapatid. Naranasan ni Achan ang lahat ng blessing bilang Israelite, bilang bahagi ng bayan ng Diyos. Nagtatagumpay sila sa kanilang mga pakikipaglaban, masagana sila sa mga bagay-bagay. Pero, nalimutan niya ang goodness of God. Lalo na ang salita, utos, babala ng Panginoon sa kanila. Di ba? Nung sila'y pumunta, sinakop nilang AI. Ang utos ng Diyos, lahat ng mga bagay na nandyan, anumang bagay nandyan, patayin nyo. Kung may kayamanan dyan, huwag nyong galawin, i-offer nyo sa Panginoon. Pero natukso siya, di ba? Na-disregard niya, nalimutan niya yung warning ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos. Nalimutan niya yung scripture, yung Biblia. Nalimutan niya, most of all, yung goodness na ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang buong sambahayan. Kaya nga, nung pag-interesan niya yung valuable na samsam doon sa lugar na yon, binaon niya sa ilalim ng kanyang tolda. Hindi lang siyang napahamak, hindi lang siyang napalo. In fact,
Death ang naging katumbas noon. Hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. So, kita natin, mga kapatid, ang malaking epekto kapag tayo nakalimot sa judgment of God, sa goodness ng ating Panginoon sa ating buhay, sa mga babala salita ng ating Panginoon. So, our acrostic major point on this topic, maturity in Christ, Mike, wala ngayon. Jog and Gog. Okay. Ano na yung Jog? Judgment of God. Yung Gog? Goodness of God. Ayan, yan po yung ating mga acrostic major point for last Sunday, tsaka ngayon. And ang ating proposition, ito po ang aking proposition para sa po sa atin, para meron po tayong parang reminder, babala, paalala, and things to do sa atin pong topic na to, which is about maturity in Christ through trials and temptation. Number 1, meditate on the goodness of God in your life. Don't forget that. Lagi mong isipin. Pag nakakaramdam ka ng kalungkutan, isipin mo ang kabutihan ng Diyos. Ginawa ng Diyos, binigay ng Diyos sa iyo, pinaranas ng Diyos, na-overcome mo. Mga katagumpayan in life, kapayapaan, kagala. Wala ka nga ng maraming mga valuable things in life. Pero may asawa ka, katabi mo ngayon. Amen? Sorry kagawad, wala si Deaconess. O, di ba? May mga anak ka. May trabaho ka. Wala kang trabaho, pero kumakain ka 3 baka 5 beses pa isang araw. Di ba? Estudyante, nakapag-aral tayo. Amen? Ang dami-daming goodness ng Diyos sa ating buhay. Every day, ang hirap bilangin, ang hirap bayaran, ang hirap palitan. Dahil hindi natin kaya. Dahil lang yon galing sa ating Panginoon. Even if yung ating pagre-reciprocate sa Diyos, pagtanong-utang lang, anything that we will do for God, dahil sa kanyang goodness sa ating buhay, nanggagaling pa rin sa Panginoon. Nakalakasan, karunungan, resources, enabling, wisdom, and victory. So, let us always do this thing, mga kapatid, to meditate on the goodness of God in your life. And your problem, your difficulties, your temptation, your hardship, your suffering will become eliminated and liliit at hindi magiging matindi ang impacto sa iyong buhay. Di ba ganun minsan ang pagsubok? Parang impacto ang dating. Di ba? Ang bigat-bigat, ang hirap-hirap. Pero pag inalala mo na in that instance, ang goodness of God, hindi ka pinabayang the past, sinuplayan ka ng Diyos, nagtagumpay ka, gumaling ka, nag-provide ng finances si Lord sa'yo, ng good health sa'yo, ng victory sa'yo, ng wisdom sa'yo, liliit yung problema mo. Ang lahat na may problem ngayon, sufferings, trials, temptation, pinagdadaan niya, magsabi nga ng amen. Ito gawin mo. Meditate on the goodness of God in your life. Number 2, I propose that we must wait on the Lord to provide if you need something. Huwag kang magmadali. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Matuto kang maghintay. Huwag kang maging impatient. Amen? Di ba? Ganyan na nangyari kay in the Bible. Maraming men and women in the Bible. Hindi nahintay ang Diyos. Nagdesisyon. Si Saul. Di ba? Si Haring Saul. Yung pinalitan ni King David. Dahil na late ang propeta, ano ginawa? Siya na yung gumanap sa trabaho ng isang pare. Hindi niya dapat gawin kasi hari siya. Hindi naman siya priest. Naghandog siya sa Diyos. Naging impatient, hindi nakapaghintay. Wait on the Lord to provide if you need something. Kung hindi man Diyos ang magpapadala sa iyo ng uwak, gagabayan ka ng Diyos kung saan mo makikita yung uwak na mayroong kagat-kagat na karne, shawarma, gardenia. Amen po ba? Di ba? Yun ang dala ng uwak, di ba? Kay Elijah. Di ba? Every morning, may dalang shawarma, yung uwak, karne. May dalang bread, gardenia yun. Tapos, may mineral water sa tabi. A brook, a spring, bukal, batis, unlimited, everyday, nagpapadala ang Diyos.
Pero may panahon na hindi magpapadala ng uwak, tao, instrument ang Diyos para solusyonan ang iyong problema. In response to your prayer and need, pwedeng gabayan ka ng Diyos kung saan mo masusumpungan yung tugon, provision ng Diyos sa hinihiling mo, sa hinihintay mo na sagot mula sa ating Panginoon. Si Elijah, natuyuan yung brook, tumigil yung uwak, pero bago mangyari yon, ang sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka sa Sarepta. May babaeng balo doon. Siya bahala sa iyo. Diba? Sabi nung babaeng balo. Ito na lang ang langis namin. Konti na lang to. Pag in-offer ko, mamamatay na kami mag-ina. Pero ginawa niya ng may panahon. To cut that story short, si Elijah, mga kapatid, pinapadala ng Panginoon ng provision, pamagitan ng uwak. Pero nung matigil yon, ginabayan naman siya ng Diyos saan siya dapat makakuha ng kanyang pangailangan. Sa Sarepta, sa isang babae. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Are we patient to wait on the Lord sa mga hinihiling natin sa Kanya? Sa pagpo-provide mismo ng Diyos sa ating pangailangan? O sa pagbibigay niya sa atin ng wisdom kung paano natin masusolusyonan ang ating mga kinakaharap na kahirapan, matinding pangailangan, tukso, at sufferings na kinakaharap in life. Waiting is so important. Sabi mo sa katabi mo, maging matyaga ka maghintay. Amen? Maghintay. Are we willing to wait? We must be patient to wait upon the Lord sa Kanya mga provision sa ating mga buhay. The last but not the least, do not play with the enemy's bait. Huwag po tayong maglaro ng apoy. Huwag tayong mag-compromise. Iwasan na natin. Kung hindi mo pa natitikman ng alak, sigarilyo, drugs, babae, sugal, at palaging merong parang opportunity na magawa mo yan for once lang, kasi may nag-i-influence sa'yo, may dumarating sa yung tukso, pagsubok, mga taong ginagamit, bad influence sa'yo, to do that thing, kung alam mo na nakita mo na sa buhay ng ibang tao na nung tikman nila yan, nahook sila dyan, nasira ang buhay nila dyan, huwag mo nang gawin. Amen? Huwag mo nang subukan. Sabi nga ni Duterte, di ba? Huwag mo subukan. Ano? Sa sunod no? Masisira buhay mo. Masisira talaga. Di ba? Lalo na kapag ka nastikman mo naman na at alam mo na ang konsekwensya, alam mong may judgment of God, alam mong may sufferings kang alam mong maghihirap ka dyan, alam mong maapektuhan ang health mo, relationship mo, ministry mo, alam mong mahihirapan ka spiritually na. Huwag na tayong di ba? Sumubok. Huwag na nating i-attempt uli. Amen? At huwag na nating parang minsan lang. Kasi remember, ang kasalanan, pag ipinagbuntis, ipapanganak, at pag nailuwal, nagmamature. Ang isang tikim, magiging kadalasan na yan. At ang isang bisyo, masusundan pa uli ng another bisyo. Ang isang kasalanan, kahit maliit, lalaki na, magkakaroon pa uli ng iba pang mga kaakibat na pagkakasala. Nanganganak ang kasalanan. Are you with me, people of God? So we must remember always, when we face trials and temptation and hardship and sufferings, don't forget the judgment of God. Let's remember the goodness of God. And that's the way how we would be able to become mature in Christ and to show God our maturity and for us to be able to escape the perils and the sufferings and the loneliness at kasiphayuan na hatid ng tukso at kasal sa ating mga buhay kapag nalimutan natin ang Diyos, parusa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos at ang pagtulong ng Diyos sa atin pong mga buhay. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay lumapit sa Diyos para hindi lang po magpasalamat, kundi hilingin natin ang patuloy niya na biyaya sa ating mga buhay because from time to time, nakaka-experience po tayo ng mga trials and temptation, difficult situations sa ating mga buhay. And we really need wisdom, empowerment, enabling
from our God, whose word is so powerful, whose Spirit is within us, na hindi po siya matanikalaan, kundi makakilos ng malayang Diyos sa ating mga buhay because we cooperate. Because we prioritize God in our lives. And we are committed to obey God sa Kanyang mga kalooban at kautusan sa ating mga buhay. Let us bow our heads. Let me pray for you. Let us come to God in prayer. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na sa araw na to, dinugtungan niyo po ang amin pong mga reminders, babala, additional, Panginoon, na kaalaman, kalakasan, nagmumula po sa inyo, sa inyong salita, sa area po na ito, Panginoon, na kinakailangan po namin na manatiling, na maging mas mature in Christ, for Christ, especially in the midst of trials and temptations sa mga buhay. Panginoon, ipinapanalangin ko po ang mga kapatid na narito. Nananalangin kami sa iyo, lumalapit kami sa iyo. Humihiling po kami ng maturity. Kung paano po namin, Panginoon, patuloy at higit pa na masusunod, hindi malalaman, kundi magagawa ang inyo pong banal na kalooban at kautusan sa aming mga buhay. Panginoon, danas po namin ang makipaglaban sa tukso at kasalanan. Ang struggle, Panginoon. Ang burden, ang bigat, ang heaviness, Panginoon. Na maraming pagkakataon in the past, hindi namin alam kung paano po namin nakayanan. In fact, we confess and we admit to you that we failed you, Lord. But thank you for your goodness. Thank you sa discipline nyo sa amin nung kami sumuway. Thank you, Lord, for enabling us to escape the punishment, the judgment, the sufferings, the consequences na kami makasuway sa inyo. Thank you, Lord, for your promise na kalakasan, provision, karunungan in the midst of trials and temptation and sufferings na pinagdadaanan at mapagdadaanan. Sa kapangyarihan po ninyo, sa mahimalaan niyong salita, sa liwanag ng inyong salita, sa tulong ng inyong pong spirit sa inyong mga buhay. As we come to you, as we cling to you, as we yield to you, as we wait upon you, as we submit to your will and not unto our own will and desires, we may become victorious. Kami po'y magiging mananagumpay. Aming dakilang Diyos, kayo na pong basa bawat isa sa amin, ang puso po, dumidepende sa inyo, umaamin ang kahinaan at limitasyon, pagkakasala, at kinakailangang biyaya na nagmumula po sa inyo. Sa inyo lamang po nagmumula. Dadaloy at mapapasa amin, Panginoon. Patuloy na mapapasa amin lagi at tuwina, sapagkat kayo po ay mabuting Diyos, mapagpalang Diyos, ang tanging Diyos, nag-iisang Diyos na nagsusupply ng mabubuting bagay para sa Kanyang mga anak. Wala na kaming mahihiling pa, Panginoon. Wala na kaming pwede pang puntahan, dependihan, pagtiwalaan, at paglagakan ng aming puso at buhay at kaisipan, kundi kayo. Kayo, bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Good and perfect na mga gifts in this life and for the life to come. Thank you, Lord. We claim it by faith. And all this, we pray with faith and thanksgiving in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord, Savior, Redeemer, King, and Deliverer. To the glory of God, this we pray and we say, Amen, Amen, and Amen. Purihin po natin ang Panginoon in this song. May God bless us. Minsan pa
Awitin natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat siya ay tapat, mabuti, ang kanyang biyaya ay sapat sa ating mga buhay. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking sandigan, huwag iyong sabihin naman, at ako'y muhang sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan man ginagawa ang kabutihan mo, kailan man ginagawa ang kabutihan mo, buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man ginagawa ang kabutihan mo, kailan man ginagawa ang kabutihan mo, kailan man ipagbabago ang kabutihan mo, buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man ipagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat